Hello Virgo, reading mo ito para sa May 7 to 15 or kung kailan man dumaan sa itong reading ko. Maraming salamat Virgo sa iyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Kung ikaw ay nakapag-follow, nakapag-subscribe na, yan, malaking tulong po bawat isang follow, subscribe ninyo. Kung nagugustuhan nyo, na-appreciate nyo po yung readings ko, yan po yung way para matulungan ninyo ako. And of course, thank you rin dun sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong yan. Nagla-like, nagko-comment, nag-share, nag-avail ng membership or subscription. So, meron kang difficult times, Virgo, nature, tough and trying times. Times, sunshine. Itong reading na ito para kay Virgo, Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers man. Yan. Lahat po kayo free manood dito kung gusto nyo manood. Kunin nyo lang anong tumutugma, nagre-resonate, makakatulong sa sitwasyon ninyo. Yung mga hindi nagtumutugma sa inyo, hindi naman makakatulong, iwanan nyo yun. Okay? Kasi general reading lang naman ito. So, bottom ng deck mo is Temperance. This is Sagittarius. Okay, babanggitin ko yung mga signs na naglalabasan sa cards mo. Meron man yung kaugnayan o wala, babanggitin ko lang, ha? Emperor si Aries yan. Temperance, Sagittarius, no? Meron ding mga water na naglalabasan dito. Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin may Aries, Leo, Sagittarius. Or Gemini, Libra, Aquarius. Umpisahan na natin tong difficult times, no? So, mukhang may hirapan kaya rito. Oo, may binabanggit dito na may hirapan ka, maging alerto ka. Maging prepared, actually. Kasi pwedeng may chaos, May chaos and unforeseen na mga problema, aberya. Pwede ka ring makaranas ng emotional situations or upheaval. Basta kung ano man ito yung mga challenging na sitwasyon, Virgo, no? And ang masaklap kasi doon, parang mga hidden yung mga magugulat ka na lang, susulpot na lang bigla, no? Merong card ng nature dito. Sinasabi dito, kung meron ka namang pagkakataon na, alam mo yon, makapag-interact with nature, yan, makapag-outdoors, be around animals, ocean, no? Makakatulong daw yan para sa iyong energetically na mag-heal ka and makapag-relax ka. Makapag-recharge ka sa nature. Yan, nature animals yung sinasabi rito or ocean. Yan. O nga naman, baka may time ka na magbakasyon, no, sa may tabing dagat, di ba? Or any place na merong nakaka-relax na kapaligiran. Kasi di ba pag nakakita tayo ng mga halaman, puno, damo, farm, parang nakaka-relax. Ewan ko ako. Ganun ako . So, alam ko kasi nakakapag yun. Especially yung hangin sa dagat, no? Nakakatulong yun sa baga natin, lalo na kung meron kang issues, respiratory issues, asthma, sabi nila maganda daw yung tubig sa dagat, yung hangin sa dagat, tubig sa dagat tuloy. Kasi nga, yung nakakatulong talaga yun sa katawan. And energetically, sabi nila, yung tubig dagat daw is nakakapag-purify. So, yan. Maybe, kung meron kang mga, yung kailangan mong magkaroon ng healing or kailangan mong makapag-relax, makapag-recharge nga ng iyong spiritual na enerhiya or katawan, maganda na
maisingit mo na makapagbakasyon ka sa lugar na may nature. So, lipat na tayo dito. Tough and trying times. Oh, mahirap talaga, dear. Dalawang cards mo. Tough and trying times. Difficult times. Grabe dinoble pa talaga, Virgo. Oh, ini-emphasize talaga yung difficult and tough times. So, brace yourselves, Virgo. Kayong mga Virgo kasi meron talagang darating dito na mahihirap in trying na mga sitwasyon. Kinakailangan mo, may mga particular na sitwasyon na kinakailangan mong mag-isip, magplano para sa long term. Meron din ditong mga situation na kakailanganin mo na mag-desisyon. Meron pang another advice. Avoid negative people at all costs daw. Kung meron ka mang ma-encounter na mga negative na mga tao, iwasan mo yun. Okay? Pwede kasing yung mga negative people na yan yung mga energy vampire na sinasabi nila na nagde-drain ng, hindi lang energy mo, minsan pati resources mo. Pansinin mo yung mga tao na laging mabigat ang buhay nila, tapos ina-attach nila yung sarili nila. So, pwede kasing nadadamay ka doon sa nila eh. Alam mo yun, di ba may mga taong ganun, yung lagi na lang nagre-reklamo, lagi na lang hindi maganda yung lumalabas sa bunganga, lagi na lang ungrateful sa buhay, no? Mahirap naman kasi talaga ang buhay, kaya lang kasi parang ang bigat-bigat kapag meron kang kasama or tao na mareklamo na nga, tapos parang sasabihin niya, ba yan? Malas naman yung buhay. Yun yung mga taong ganun. Okay? Alam mo naman yung mga tao na nagbibigay na parang pagkasama mo sila, gumagaan pakiramdam mo, nag-iiba yung energy sa room, sumasaya, gumagaan, di ba? So, yun. Sad to say, minsan, kahit na family members mo yun, pagka ganun yung energy nila, di ba? Parang draining, mabigat. No? So, pwede kasing naapektuhan ka rin ng mga ganun. Sunshine, ito na nga. Lumitaw ang nature, lumitaw ang sunshine, lumitaw ang dagat, baka kailangan mong magpa-araw. Kailangan mo ring magtampisaw sa dagat, nature, ayan. Pero ibang sunshine kasi ito. Pag sinabi nating sunshine, nandyan yung kaliwanagan, nandyan yung positive energy. The sun is shining on you, Virgo. Kahit na merong mga lumilitaw dyan na tough, trying times, difficult times, lumilitaw pa rin ang sunshine. No? Pagdating sa iyong career, ayan, doon nakafocus ngayon yung sentro ng positive energy. Okay? So, the sun is shining on your career or business. Kung meron ka mang business, andyan ang growth sa iyong career or even sa sales, sa business mo. Nagkakaroon ng mga bagong connections, relationships na magiging, alam mo yon yung mga tao na maaaring makapagpalawak palalo ng abundance sa buhay mo and growth pagdating sa career and business. Okay. Temperance, meron something dito na it could be out of order o wala sa balance. Kung person to, ito yung person na walang patience. Kung person to, ito yung person na laging chaotic, laging aligaga, walang peace of mind. Or even, kailangan ng healing. No? Kasi baliktad si temperance. So, pwedeng hindi ganun ka-okay ang pakiramdam, hindi ganun ka-healthy, hindi ganun ka-positive yung energy sa paligid, pwede rin naman. Meron talagang something dito na off kasi lumilitaw si temperance in reverse.
Ito yung mga mga magugulong situations, walang katahimikan, walang kaayusan. Pwedeng ito rin yung sign na hindi nag-work yung mga bagay na ginagawa mo, kahit na mag-try ka, pwede rin. Pwedeng unsuccessful na relationship, partnership, since lumilitaw din si Two of Cups mo. Ayan. Kung relationship yan, love life, pwedeng, alam mo yun, pwedeng ang ibig sabihin nito, hindi nag-work yung relasyon ninyo. Pwedeng hindi mutual yung feelings. Pwedeng nagkakaroon ng disharmony, problema. Or pwedeng hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ang lakas kasi ng energy ng incompatibilities or pagiging inconsistent eh. Kasi baliktad si Temperance, baliktad si Two Cups. Bakit ko nasabi, no? Yun yung mga nafe-feel ko eh. Pwede. Pwedeng hindi magtagal, hindi mag-work. Pwedeng may mga bagay na hindi kayo mapagkasunduan. Pwedeng aso't pusa kayo, incompatible kayo sa maraming bagay. Oh, Seven of Swords. Oh. Thief. Manluloko. Someone sneaky. Someone na hindi mapagkakatiwalaan. Deceitful energy. Someone na maaaring takasan ka. Alam mo yun? Kung sa relationship, cheating yan. Oh, yan yung energy ng person na palos. Nagwagawa ng kalokohan, patago, palihim, pasikreto. And usually, nakakataka sila dun sa ginagawa nila, no? Naka-upright eh. So, pwede kang maisahan, matakasan. Alam mo yun, mautakan. Nakakakita rin ako ng mga toxic energy with the Five of Wands. Yun nga yung sinasabi ko na binanggit dito, avoid negative people at all costs. Iwasan mo yung mga ganyan kasi yung mga ganyan, gusto lang nila drama, gusto nila toxic. Pwede may mga argumento, pwede may mga makakatalo ka dyan, kaagaw, kakumpetensya, mga gumagawa ng trouble, eksena, drama, toxicity, iwasan mo yung mga ganyan, no? Yan yung mga hassle, conflicts, or complications kung hindi yan tao. Okay? Kasi nandun naman talaga yung tough, trying times, difficult times, no? Ano pa? Kung person to, hindi mapagkakatiwalaan, no? Tandaan mo yun. Wala lang. Baka kasi mabiktima ka ng mga ganyang tao, whether sa romantic yan or hindi. Huwag kang masyadong maging open, ha? Nine of Wands reverse. Huwag kang masyadong kampante. Pakaingatan mo yung mga napundar mo, whether reputation yan, kabuhayan, pera, property, or kung ano man yan. Negosyo mo, ingatan mo yung mga yan. Huwag ka basta-basta nagbibigay ng, alam mo yun, huwag kang masyadong bukas. Oo. Minsan kailangan mo rin ng privacy, kailangan mo rin mag-set ng boundaries kung kinakailangan. Nine of Wands yan. Kailangan mo, alam mo yun, hindi lahat ng tao dapat bigyan mo ng access doon sa mga bagay sa buhay mo na pwedeng basta importante. Hindi lahat ng tao pwede mong pagkatiwalaan na bigyan ng access. Sa bank account mo, sa buhay mo, sa bahay mo, sa privacy mo, alam mo yon kung saan nag-a-apply yan, Virgo. Alam mo na yan, matatalino naman kayo, analytical din naman yung mga Virgo eh. Okay? Ano pa? Meron siguro kang balita na marireceive, mensahe, sulat, phone call, email, information, or pwedeng merong alam mo yun? Pwedeng merong magre-reach out sa'yo. Communication kasi ito. Page nga pala, pwede rin namang opportunity yan.
pwedeng bagong sisimulan, kung ano man yan, sisimulan mo kasi yung mga pages, ano yan may kinalaman sa beginning yan, mga bagay na sisimulan, pwedeng kakasimula pa lang, baguhan pa lang, alam mo yun. Emperor energy is control ito And upright naman yung emperor mo. Sa tingin ko naman, kahit gaano kahirap yung situation dito, Virgo, nakikita ko na kaya mo pa rin namang i-manage yan with the emperor. Ayan. Emperor kasi ano siya hindi mo na siya kailangan pang, alam mo yun, yung presence niya na talagang natural na leader to Yung hindi pwedeng hindi niya mapapasunod yung tao. Parang ganun yung dating ni Emperor sa akin, 'di ba? Magandang ano to, kung halimbawa sa career mo ito, ibig sabihin na nasa magandang position ka or kung meron kang tina-target, pwedeng alam mo yun, pwedeng mag-succeed ka, ma-achieve mo yung goal mo na yan, yung target mo na position na yan, no? So maganda to, ibig sabihin, you are in control pagdating dito sa sitwasyon na kakaharapin mo. Yung iba, baka yung iba kasi pwedeng ito na yung promotion na hinintay nyo kasi nga sabi ko parang may some kind of good news and pwedeng related sa career mo, pwedeng related sa promotion, upgrade ng salary mo, position, or status, no? Since nandyan si Emperor. Okay, so nabanggit ko na yung sa love life, no? Pwede nga ako sa love life, pwedeng itong person na to gustong mag-reach out. Kaya lang kasi hindi ko mapagkakatiwalaan tong person na to kung ako tatanungin niya sa Seven of Swords na yan. Okay, so far Virgo, yan yung mga na-pick up natin. Godspeed, babush.